Pinaalala ng isang eksperto sa politika na posibleng makaranas ang publiko ng impeachment fatigue dahil sa paghahain ng impeachment complaints kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa posible umanong paghahain ng panibagong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Si Franco Baranda magbabalita. Na meron tayong isang sitting president and sitting vice president that will be impeached, no? And it does not really sit well, not only with the lawmakers but more importantly with the public, no? That we are so drowned in political noise and political turmoil na yung dalawa nating pinakamatatas na opisyal nahabla natin ng impeachment, and this is really not good. And siguro yung impeachment fatigue dito will really come of course from the sentiments of the public. Yan ang ibinabala ng political analyst na si Professor Froilan Calilong kasunod ng inihaying impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at ang umano'y posibleng paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Calilong, posibleng makaranas ng impeachment fatigue ang publiko dahil sa paghahabla ng reklamo sa dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Ang impeachment fatigue ay tumutukoy sa pagkawala ng interes ng publiko at ng mga institusyon ng gobyerno dahil sa paulit-ulit na paghahain ng mga reklamong impeachment. Ito rin ang dahilan kung bakit ang bansa ay nagkaroon ng one-year ban rule sa ilalim ng 1987 Constitution. Kung papayagan ang impeachment ng maraming beses sa isang taon, maaari nitong maapektuhan ang tiwala ng publiko at magdulot ng pagkaantala sa operasyon ng pamahalaan. Pero posible rin aniyang nagagamit ang one-year ban rule para maproteksyonan ang mga inirereklamong opisyal. I believe na sa lower house kasi meron tayong tinatawag na mga rules on impeachment, and if ever what they can do primarily is to modify this to give yung mga tinatawag natin na karampatang kaparusahan kung sakaling mapapatunayan na talagang ginagamit ito para lamang proteksyonan yung nakaupong impeachable officer at hindi talaga para siya panagutin. Samantala, sinabi ni Professor Calilong na iba na ang takbo ng 20th Congress kumpara noong nakaraang taon dahil wala na ang dating speaker na si Martin Romualdez na umano'y nagtulak ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Last year, they're very keen, di ba? Maalala natin, talagang masigasig sila mag-file ng impeachment kahit nga hindi nila nabasa yung impeachment complaint, many of them signed. And maaari nga yung allegations na kapalit ito mga pangako ng dating speaker. Pero ngayon kasi kaya nga sabi ko, ibang-iba yung dynamics ng 20th Congress kasi wala na si Speaker Romualdez. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News.